daw na binabantayan ng COMELEC ang mga kandidatong maagang mangangampanya para sa bilang 2025. Nakikipagtulungan na rin sila sa mga social media platform para maiwasan ang mga political advertisement. Narito ang Express Report ni mobile journalist Marymon Reyes. Lalong nakilala ng mga reporters at news anchors mula sa News 5, Philippine Star, Business World, True FM, One News, One PH at The Freeman ang election at campaign system ng bansa. Sa isang panayam, kasama si COMELEC Chairman George Garcia. Ilan sa mga natalakay ang patuloy na pag-iimprenta ng mga balota, ang pagbantay sa premature campaign, lalo na at umuusbong ngayon ang paggamit ng social media at mga influencer. Ayon kay Garcia, bukod sa TikTok ay napagkasunduan din nila ang pagbabantay sa iba pang online platforms gaya ng Meta X at Google para mapigilan ang pagkalat ng political ads. Nagkaroon na rin po kami ng agreement naman doon sa dalawa pang malalaki katulad ng Meta and Google. So kahit paano doon, pwede namin gawing basihan na yon. Sila naman na nag-commit, will not allow the so-called political ads. Maglalabas din ng guidelines ang COMELEC tungkol sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan lahat ng mga kandidato ay kinakailangan maging transparent sa kanilang ginastos sa pangangampanya. Kasama na rito ang pagsuyod ng COMELEC sa online library ng digital platforms para makita kung magkano ang binayad para sa mga political ads. Ilalabas din online ang SOSE para masiyasat ng mga botante. Kunwari dun sa mga stations, radio stations, or TV, mga locals or national, binigyan nila ng libre na airtime. Ay, opo, Pwede yun. Contribution. Contribution. Report. Yes, ma'am. In fact, kahit makisakay ka lang sa chopper may flight manifest O so nakiride ka, tatlo kayo, divided by 3, magkano yung binayad? But Tinitignan din ng COMELEC kung epektibo ba ang online voting, lalo na para sa mga kapatid nating overseas at PWDs at ang paggamit ng public spaces bilang voting sites para mabawasan na ang paggamit ng mga eskwelahang ginagamit bilang presinto sa pagboto at para na rin sa komportable ng mga botante. Ngayon po, although wala pa doon, pero ngayon po lahat ng mga botante natin, yung mga pangalan nila sa labas ng presinto may pictures. Meron na. Sinigurado namin yung nagbayo dito, dito privacy, pero may pictures colored. Kasi mas nakita po namin, mas sinaharap nila yung mukha nila kaysa yung pangalan. Nagbabalita mula sa Frontline, mobile journalist Marymon Reyes, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.